Sinasabing ang pag-ibig ang pinakamahalagang puhunan sa buhay ng isang babae. Itataya mo ang lahat, ang iyong oras, ang iyong pangarap, at maging ang iyong sariling dugo. Ngunit sa mundo ng mga Almonte, ang pag-ibig ay hindi isang banal na sumpa, kundi isang transaksyon. Isang negosyong puno ng pandaraya. Ako si Tala Villacorta. Sa loob ng 6 na taon, ang tingin ko sa aking asawa na si Leandro ay isang matatag na pundasyon. Akala ko ang aming pagsasama ay isang balanseng kwenta ng katapatan. Ngunit bilang isang forensic auditor, dapat ay mas maaga kong nalaman ang pinakamalilinis na dokumento, ang madalas na nagtatago ng pinakamababahong dumi. Sa bawat pagtitiis ko, sa malamig na pakikitungo ng aking biyenan, sa bawat sakripisyo ko para sa dangal ng kanilang pamilya, unti-unti ko palang binubuo ang sarili kong bilangguan. Akala nila ang katahimikan ko ay tanda ng aking pagiging martir. Akala nila ang aking pagiging mabuting asawa ay kahinaan na maaari nilang tapakan at paglaruan. Nagkamali sila. Ngayong gabi ang bawat luha ay gagawin kong numero. Ang bawat hapdi ay gagawin kong ebidensya. Hindi ako sisigaw, hindi ako magmamakaawa, dahil ang pinakamatinding ganti ay hindi nakukuha sa galit kundi sa katotohanang nakaukit sa papel. Sisimulan na natin ang pag-audit sa inyong mga buhay. At sinisiguro ko sa inyo sa huling pahina ng kwentong ito, walang matitira sa inyong lahat, kundi ang utang na hindi ninyo kailanman mababayaran. Handa na ako, at sa pagkakataong ito ako na ang may hawak ng panulat. Hawak ko ang isang basket ng mga sariwang prutas at ang paboritong pansit ni Leandro mula sa isang kilalang restaurant sa Binondo. 6 na taon, 6 na taon ng pag-aalaga, pag-unawa at pagiging sandigan ng pamilya Almonte. Sa loob ng aking bag nakatago ang isang puting sobre, ang resulta ng aking laboratory test. 6 na linggo. May maliit na buhay na tumitibok sa loob ko, isang regalong akala ko ay bubuo sa aming pagsasama. Malamig ang hanging nanggagaling sa aircon ng VIP suite sa ospital, ngunit mas malamig ang pakiramdam. Nagumapang sa aking balat nang marinig ko ang tawanan mula sa loob. Bahagyang nakabukas ang pinto sapat na para makita ko ang anino ng aking asawa na nakaupo sa gilid ng kama. Ngunit hindi ako ang nasa loob ng kamang iyon. Kaunti na lang, Veronica. Konting tiis na lang, mahal ko. Itatapon ko rin si Tala pagkatapos niyang pirmahan ang audit report ng kumpanya. Alam mo namang para sa pera at posisyon lang kaya ko siya pinakasalan. Ang boses ni Leandro ay parang isang matalim na balisong na humiwa sa aking pandinig. Walang pag-aalinlangan, walang bahid ng pagsisisi. Pero paano ang baby natin, Leandro, baka malaman niya, sagot ng isang malambing at pa-victim na boses. Si Veronica, ang sekretarya ni Octavio na madalas kong makita sa mga board meeting. Huwag kang mag-alala, ang batang yan ang magiging tagapagmana ng Almonte. Si Tala wala siyang halaga. Gagamitin ko lang ang talino niya para linisin ang dumi ni Octavio at pagkatapos, ibabalik ko siya sa putikan kung saan ko siya kinuha. Ang basket na hawak ko ay unti-unting bumigat. Ang amoy ng pagkain na kanina lang ay masarap ay biglang naging nakakasuka. Ngunit sa halip na bumagsak ang aking mga luha, naramdaman ko ang isang kakaibang katahimikan sa aking loob. Isang uri ng lamig na mas matindi pa sa yelo. Hindi pa ako nakakahakbang palayo nang bumukas ng tuluyan ng pinto. Doon ay nakatayo si Doña Marcela, ang aking biyenan. Ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng gulat. Sa halip isang mapang uyam ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Oh, nandito ka pala, Tala. Tamang-tama ang dating mo," sabi ni Doña Marcela sa isang boses na tila naguutos. Pumasok siya sa loob at sumunod ako, hindi dahil sa pagsunod, kundi dahil gusto kong makita ang mga mukha ng mga hayop na ito. Agad na tumayo si Leandro, ngunit walang bakas ng takot sa kanyang mga mata. "Tala, narinig mo naman siguro. Huwag na nating pahabain pa ito." Inilapag ni Doña Marcela ang isang makapal na dokumento sa ibabaw ng mesa. "Pirmanan mo ito. Isang pag-amin na ikaw ay nangaliwa at nagnakaw ng pondo mula sa kumpanya. Sa ganitong paraan, mapoprotektahan namin ang dangal ng mga Almonte. At bilang kapalit, hindi ka namin ipakukulong." Danggal, pag-uulit ko. Ang salitang iyon ay parang isang malaking biro. "Huwag kang magmalinis." Talat sigaw ni Doña Marcela, ang kanyang mga daliri na puno ng diamante ay itinuro ako. Alam nating lahat na baog si Leandro. Kaya kung buntis ka man, siguradong hindi sa kanya yan, huwag mong subukang gamitin ang batang yan para sa pera namin. Pirmahan mo yan,
O sisiguraduhin kong sa kalsada ka magsisilang? Tiningnan ko si Leandro. Inaasahan kong may kahit katiting na pagkatao siyang ititira para sa akin. Ngunit tinalikuran niya ako para ayusin ang unan ni Veronica. Do it, Tala, sabi ni Leandro nang hindi tumitingin sa akin. Isipin mo ang papa mo. Isang tawag ko lang sa bangko kukunin nila ang farm ninyo. Maging practical ka naman kahit minsan. Ito ang tinatawag nilang pag-ibig. Isang gabi-gabing panggagamit at gaslighting para mapanatili ang kanilang marangyang buhay. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat gabing hindi ko pagtulog para ayusin ang kanilang mga utang ay nauwi sa isang pirasong papel na puno ng kasinungalingan. Tumingin ako sa dokumento, pagkatapos ay tumingin ako sa kanila. Sa loob ng aking isipan, tila may isang malaking switch na biglang namatay. Ang tala na mapagpatawad, ang tala na martir ay tuluyan ng pumanaw sa silid na iyon. Kinuha ko ang ballpen. Ang aking kamay ay hindi nanginginig. Sa katunayan, pakiramdam ko ay ngayon lang naging malinaw ang lahat. Ang bawat numero, ang bawat pirma, ang bawat transaksyong ginawa ko para sa kanila ay nakatatak sa aking utak. Sila ang nagturo sa akin kung paano maging malupit. Ngayon ipakikita ko sa kanila kung gaano ako kahusay na estudyante. Gusto ninyong pirmahan ko ito? Tanong ko sa isang boses na kasing lamig ng gabi. Pirmahan mo na para matapos na ito. Asik ni Doña Marcela. Mabilis kong itinala ang aking pangalan sa dokumento. Nakita ko ang paghinga ng malalim ni Leandro, tila nakawala sa isang malaking tinik. Akala nila ay nanalo na sila. Akala nila ay nakuha na nila ang gusto nila. Diyan ka magaling, Tala, ang marunong sumunod, sabi ni Doña Marcela habang kinukuha ang papel. Tumingin ako sa kanila isa-isa. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa aking mga labi, isang ngiti na hindi umabot sa aking mga mata. Tapos na ako rito, pero tandaan ninyo ang bawat aksyon ay may katumbas na reaction. Sa mundo ng accounting, kailangang laging balanse ang libro. Tumalikod ako at naglakad palabas. Ang bawat hakbang ko sa pasilyo ng ospital ay tila isang marcha ng isang sundalo patungo sa digmaan. Hindi ako umiyak. Ang mga luha ay para sa mga mahihina at wala nang natitirang kahinaan sa akin. Pagdating ko sa parking lot, pumasok ako sa aking kotse at agad na dinial ang isang numero. Hello, Attorney Villarreal. Yes, Tala, are you okay? Handa na ang lahat, Crisanta. Nakuha ko na ang kailangan ko. Simulan na natin ang paglipat ng mga asset sa shadow account na ginawa natin. At pakisabihan ang contact natin sa BIR, may isang malaking isda na handang-handa ng mahuli. Ibinaba ko ang telepono at muling hinawakan ang aking tiyan. Huwag kang mag-alala, Esperanza. Hindi tayo hihingi ng kahit ano sa kanila. Dahil sa dulo nito tayo ang kukuha ng lahat. Pinaandar ko ang makina ng kotse. Habang papalayo ako sa ospital, nakita ko sa side mirror ang malaking karatula ng Almonte General Hospital. Ngumiti ako. Ang imperyong iyon ay nakatayo sa isang pundasyong gawa sa buhangin at ako ang darating na bagyo na gigiba rito. Ngunit bago ko tuluyang iwan ang lugar, isang text message ang pumasok sa aking phone mula sa aking papa. Anak, patawarin mo ako. Kailangan kong gawin ito para sa mga magsasaka. Huwag kang babalik dito sa farm. Ang aking huling sandigan ay gumuho na rin. Ang aking sariling ama ay ipinagpalit ako para sa lupaing kontrolado ni Doña Marcela. Ang lamig na nararamdaman ko kanina ay naging isang nagbabagang apoy ng determinasyon. Wala na akong pamilya. Wala na akong asawa. Wala na akong tahanan. Ngunit meron akong katotohanan. At sa gabi ring ito, sisiguraduhin kong ang bawat isa sa kanila ay hindi makakatulog ng mahimbing. Binuksan ko ang aking laptop na nasa passenger seat. Isang folder ang naroon nakatago sa ilalim ng libu-libong files. Ang pangalan ng folder, Depth of Blood. Ipinindot ko ang send sa isang email na naka-address sa isang hindi kilalang media outlet. Ang subject, ang tunay na mukha ng mga Almonte. Ang katahimikan sa loob ng maliit na apartment na tinutuluyan ko sa kanto ng eskolta ay tila isang malalim na hukay. Walang marangyang chandelier, walang mga mamahaling painting sa dingding, at wala ang mga katulong na laging nakasunod sa bawat kilos ko. Tanging ang liwanag mula sa aking laptop ang nagbibigay ng buhay sa silid. Sa paningin ng mundo, ako ay isang talunang asawa, isang babaeng nawalan ng dangal pamilya at yaman sa loob lamang ng isang gabi. Ngunit para sa akin, ito ang unang pagkakataon na nakahinga ako ng maluwag. Ang bawat numero sa aking spreadsheet ay tila mga hibla ng sapot ng gagamba.
Tinitingnan ko ang bawat koneksyon ng bawat butas at ang bawat bilyong pisong nawawala sa kumpanya ng mga Almonte. Nag-vibrate ang aking telepono sa ibabaw ng lamesang kahoy. Isang mensahe mula sa balita. Ipinakita sa screen ang larawan ko na may headline na Forensic Auditor ng Almonte Group sangkot sa malaking embezzlement. Ang galing ni Doña Marcela. Sa loob ng ilang oras nagawa niyang sirain ang reputasyon na binuo ko sa loob ng 10 taon. Isang marahang pagkatok sa pinto ang bumasag sa aking konsentrasyon. Binuksan ko ito at tumambad sa akin si Rosario, ang aking pinakatiwalang secretary. Baka sa kanyang mukha ang pag-aalala o baka ang takot. Ma'am Tala, bakit kayo nandito? Sabi ni Doña Marcela, umalis na raw kayo ng bansa. Hingal na sabi ni Rosario habang pilit na iniiwas ang kanyang tingin sa akin. Hindi ako ganoon kadaling sumuko, Rosario. Alam mo yan, sagot ko habang pinapapasok siya. Inabot ko sa kanya ang isang asul na folder. Ito ang mga huling documents na kailangan nating i-file para sa quarterly audit. Gusto kong ikaw mismo ang mag-upload nito sa main server ng kumpanya. Nakita ko ang panginginig ng kanyang mga daliri habang tinatanggap ang folder. Hindi ko ipinakita sa kanya na alam ko ang katotohanan na nakita ko ang kanyang pangalan sa payroll ng mga lihim na account ni Octavio. Alam kong itinalaga siya ni Marcela para tiktikan ako. Ang folder na iyon ay naglalaman ng mga dummy files, mga ebidensyang mukhang totoo pero sadyang ginawa para bitagin ang sino mang susubok na bumaliktad sa akin. Sige po ma'am, gagawin ko po, sabi niya, at mabilis na nagpaalam. Nang sumara ang pinto, muli akong naupo sa harap ng computer. Kagatin mo ang pain, Rosario. Ipakita mo sa kanila ang gusto nilang makita, bulong ko sa sarili. Hindi nagtagal nakatanggap ako ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Sinagot ko ito ng walang pag-aalinlangan. Tala, nasaan ka? Ang boses ni Leandro ay puno ng pagmamataas. Tila ba siya pa ang biktima sa sitwasyong ito? Magkita tayo sa Cafe Ilustrado sa loob ng 30 minuto. Don't be late. May huling alok ako sa iyo bago tuluyang maging impyerno ang buhay mo. Eksaktong 30 minuto nang pumasok ako sa cafe. Nakaupo si Leandro sa dulo, mukhang kagalang-galang sa kanyang suit, habang sa tabi niya ay nakadikit si Veronica. Ang babaeng ito ay tila isang linta na pilit na sumisipsip sa kapangyarihan ng asawa ko. You look tired, talapang uuyam ni Veronica habang pinaglalaruan ang kanyang buhok. Siguro naman ngayon realize mo na hindi sapat ang talino para manalo sa amin. Hindi ko siya tiningnan. Ibinaling ko ang aking mga mata kay Leandro. Anong kailangan mo, Leandro? Wala akong oras para sa mga ganitong drama. I'm offering you a way out, sabi ni Leandro, habang inilalapag ang isang tseke sa mesa. 5 million pesos. Take it, leave the country at huwag ka nang babalik. Pipirmahan ni Mama ang affidavit of desistance para hindi ka na makulong sa kasong embezzlement. Gawin mo ito para sa bata, kung kanino man ang batang yan. Naramdaman ko ang pagpintig ng ugat sa aking sentido. Ang lakas ng loob niyang gamitin ang anak ko para sa kanyang pansariling interes. 5 million shot. Tanong ko nang may mapang-uyam na tawa. Ang halaga ng dangal ko ng anak ko at ng 10 taon nating pagsasama ay 5 million pesos lang. Mas malaki pa nga yan kaysa sa halaga mo ngayon, tala sabat ni Veronica. Wala ka ng trabaho, wala kang pamilya, at kahit ang tatay mo isinuka ka na. Be grateful. Tumayo ako at kinuha ang tseke. Sa isang mabilis na galaw, pinunit-punit ko ito sa harap ng kanilang mga mukha. Ang mga piraso ng papel ay parang mga talulot ng patay na bulaklak na bumagsak sa kanilang mamahaling kape. Leandro, nakalimutan mo yata kung sino ang kausap mo. Ako ang forensic auditor na nag-ayos ng lahat ng gusot ng pamilya mo. Alam ko kung saang butas ninyo itinatago ang bawat sentimo ninyo. Sabi ko sa isang boses na mahinahon, pero tila lason na humahawa sa hangin. I don't need your 5 million. Because very soon I will own the very air you breathe. Namutla si Leandro. Kita ko ang takot sa kanyang mga mata, isang takot na pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang pagiging arogante. Anong ibig mong sabihin? Lumapit ako sa kanya sapat na para maamoy niya ang lamig ng aking determinasyon. Ang bawat transaksyong inaprubahan mo, ang bawat kumpanyang itinayo ni Octavio para nakawan ang mga investors. May record ako ng lahat. Akala ninyo ang pag-amin na pinapirma ninyo sa akin ay katapusan ko, no, Leandro. That was my entrance ticket to your destruction. You're bluffing? Sigaw ni Veronica, pero kitang-kita ang panginginig ng kanyang mga labi. Ngumiti ako ng napakatamis.
Check your corporate email in 5 minutes, Leandro. May ipinadala akong gift para sa board of directors. Isang preview ng totoong audit. Pagtalikod ko, narinig ko ang mabilis na pag-vibrate ng kanyang telepono sa ibabaw ng lamesa. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung ano ang reaksyon nila. Ang bawat hakbang ko palabas ng cafe ay puno ng kapangyarihan. Ngunit habang naglalakad ako sa ilalim ng ulan, naalala ko ang huling salita ng aking ama. Ang sakit ay nandoon pa rin, tila isang sariwang sugat na pilit kong binabalot ng yelo. Hindi ko sila mapapatawad. Hindi ngayon, hindi kailanman. Pagbalik ko sa apartment, bumungad sa akin ang isang hindi inaasahang eksena. Ang pinto ko ay bahagyang nakabukas. Ang aking laptop ay wala na sa mesa. Ang silid na kanina lang ay maayos ay tila dinaanan ng bagyo. Naramdaman ko ang paghinto ng tibok ng aking puso nang makita ko ang isang pamilyar na scarf sa sahig. Kay Rosario, agad kong kinuha ang aking backup phone na nakatago sa loob ng isang lumang libro. May isang notification doon, isang live location tracking. Ang laptop ko ay hindi lang basta kinuha, pinahintulutan ko itong makuha. Nakuha na nila ang pain bulong ko, biglang bumukas ang screen ng aking phone. Isang tawag mula kay Attorney Crisanta. Tala nakuha na ni Marcela ang dummy files. Pero may problema, nagpalabas sila ng warrant of arrest laban sa iyo ngayon din. Hindi lang embezzlement ang ikinaso nila, murder tala. Pinapalabas nilang pinatay mo ang isa sa mga auditors na nakatuklas sa krimen mo. Nanlamig ang buong katawan ko. Murder, ganito ba talaga sila kadesperado? Nasaan ka ngayon? Tanong ni Crisanta, bakas ang tensyon sa kanyang boses. Tumingin ako sa bintana. Isang itim na sasakyan. Ang dahan-dahang huminto sa tapat ng aking apartment. Bumaba ang 4 na lalaking nakasuit. At ang isa sa kanila ay may hawak na baril na nakatago sa ilalim ng kanyang jacket. Nandito na sila. Sabi ko nang may malamig na katapangan. Crisanta, siguraduhin mong handa ang press. Gusto nilang magkaroon ng palabas. Ibibigay ko sa kanila ang pinakamalaking premiere sa kasaysayan ng mga Almonte. Ibinaba ko ang telepono at muling hinaplos ang aking tiyan. Kumapit ka lang, anak. Malapit na nating matapos ang laban na ito. Hinarap ko ang pinto hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang reyna na handang pumasok sa loob ng kuta ng kaaway upang sirain ito mula sa loob. Ang bawat hakbang ng mabibigat na bota sa pasilyo ng aking apartment ay tila isang hudyat ng nalalapit na unos. Hindi ako gumalaw mula sa aking kinatatayuan sa gitna ng silid. Hawak ko ang aking backup phone, pinagmamasdan ang mga anino ng 4 na lalaki na anaaninag sa ilalim ng aking pinto. Ang marahas na pagtulak sa pintuan ay lumikha ng isang malakas na tunog na yumanig sa buong paligid, ngunit ang aking puso ay nanatiling kalmado, tila isang lawa sa gitna ng gabi. Tala, Villacorta, huwag kang susubok na tumakas. Isang boses ng lalaki ang umalingaw-ngaw. Ito ay si Inspector Galvez, isang tauhan na alam kong matagal nang nasa bulsa ng mga Almonte. Pumasok ang mga pulis kasunod ang mga flash ng camera mula sa mga reporter na tila mga buwayang naghihintay ng biktima. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ng eksenang ito ay ang babaeng nasa likuran nila. Si Rosario. Nakayuko siya, hawak ang aking laptop at ang kanyang mga mata ay puno ng peking luha. Siya po ang pumatay kay Auditor Santos. Nang malaman nito ang tungkol sa embezzlement, basag ang boses na sabi ni Rosario habang itinuturo ako. Nakita ko po ang mga dokumento sa laptop niya. Ma'am Tala, bakit ninyo nagawa ito? Akala ko ba ay magkaibigan tayo? Tiningnan ko si Rosario. Wala akong naramdamang galit kundi awa. Awa dahil hindi niya alam na ang bawat file na ibinigay niya sa mga pulis ay isang mitya na kalaunan ay susunog sa kanya at sa mga taong nag-utos sa kanya. Magaling na pag-arte, Rosario. Siguraduhin mong bibigyan kanila ng bonus para sa linyang iyan. Malamig kong sabi. Tumahimik ka. Asik ni Inspector Galvez habang marahas na hinahawakan ang aking braso. May warrant of arrest kami laban sa iyo para sa kasong murder at qualified theft. Wala ka ng takas. Bago pa man nila mailagay ang mga posas sa aking mga kamay, isang pamilyar na boses ang narinig ko mula sa pintuan. Ang tunog ng mga takong sa sahig ay tila isang babala. Si Doña Marcela. Dumating siya na tila isang reyna na nanonood sa pagbitay ng isang kaaway. Lumapit siya sa akin, ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila lason na humahalo sa hangin ng maliit kong apartment. Sabi ko sa iyo, Tala, huwag mo akong susubukan. Bulong niya sa aking tainga, sapat lamang
para ako ang makarinig. Ang kanyang boses ay puno ng tagumpay at kasamaan. Ngayon mabulok ka sa kulungan habang pinapanood mo kaming itayo ang bagong buhay ni Leandro kasama ang tunay niyang pamilya. Ang batang yan sa sinapupunan mo, mas mainam pang hindi na yan sumikat sa mundo. Isang mabilis na kislap ng galit ang dumaan sa aking mga mata, ngunit agad ko itong kinontrol. Hindi ko ibibigay sa kanya ang kasiyahang makita akong nasasaktan. Sa halip bahagya kong inayos ang aking buhok at hinarap ang mga posas ng hindi yumuyuko. Ang tunog ng bakal na naglalapat sa aking mga pulso ay hindi hudyat ng pagkatalo, kundi ang simula ng aking paglaya mula sa kanilang pangalan. Ang dangal na pilit mong itinatayo, Mama, ay gawa sa mga bangkay at kasinungalingan. Sagot ko habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Siguraduhin mong matibay ang pundasyon mo dahil kapag gumuho iyan walang matitira sa inyo. Dalhin na yan. Sigaw ni Marcela halatang nainis sa aking katahimikan. Inilabas ako ng apartment sa gitna ng mga naglalakihang ilaw ng camera. Ang mga tanong ng mga reporter ay tila mga palaso na ibinabato sa akin, ngunit nanatili akong tahimik. Sa loob ng patrol car, tinitigan ko ang aking apartment na unti-unting lumiliit sa paningin. Doon ko iniwan ang huling bahagi ng aking buhay bilang isang almonte. Pagdating sa presinto, ang bawat hakbang ko sa malamig at madilim na pasilyo ay tila isang paglalakbay sa ilalim ng lupa. Ang amoy ng kalawang at pawis ay sumalubong sa akin. Ipinasok ako sa isang selda na may kalumaang rehas malayo sa marangyang buhay na nakasanayan ko. Naupo ako sa matigas na semento, hinahaplos ang aking tiyan sa ilalim ng manipis na damit. Pasensya ka na, Esperanza. Dito muna tayo, bulong ko sa aking sarili. Ang gabi ay tila walang katapusan. Ang ingay ng ibang mga preso at ang patak ng tubig mula sa isang sirang gripo ang tanging kasama ko sa katahimikan. Ngunit hindi ako natatakot. Alam ko ang bawat galaw ni Marcela. Alam ko na ang susunod nilang hakbang ay ang burahin ako ng tuluyan. Lumipas ang ilang oras at narinig ko ang pagbukas ng mabigat na pintong bakal ng presinto. Isang anino ng isang babae ang dahan-dahang lumapit sa aking selda. Naka-power suit siya, ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad at ang kanyang mga mata ay tila nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Tumayo ako at humarap sa kanya. Hindi ko inaasahan na dadating ka ng ganito kaaga, Attorney Villarreal, sabi ko habang pilit na kinikilala ang kanyang mukha sa dilim. Ngumiti siya nang bahagya isang ngiting puno ng misteryo. Hindi ko pwedeng hayaang masayang ang pinakamagaling na forensic auditor sa bansa sa loob ng ganitong karumahang selda tala. Bakit mo ako tinutulungan? Alam nating dalawa na ang mga almonte ang pinakamakapangyarihang kalaban sa lungsod na ito. Tanong ko sinusuri ang bawat kilos niya. Lumapit siya sa rehas, ang kanyang boses ay naging seryoso at malalim. Dahil katulad mo, may utang din sila sa akin. At naniniwala ako sa kasabihang, ang kaaway ng aking kaaway ay aking kaibigan. Inabot niya ang isang envelope sa pagitan ng mga rehas. Basahin mo ito. Iyan ang magiging susi ng paglaya mo at ang simula ng pagguho ng kahariang kinatatayuan ni Doña Marcela. Kinuha ko ang envelope. Anong kapalit nito? Tinitigan ako ni Crisanta ng matagal bago sumagot. Gusto ko ang lahat tala. Gusto kong makita silang mawalan ng lahat hanggang sa huling sentimo. I'm Attorney Crisanta Villarreal at may dahilan kung bakit kita tutulungan. Isang dahilan na nakatago sa dugo na dumadaloy sa ating mga ugat. Kumunot ang aking noo. Dugo. Bago pa siya makasagot, isang boses mula sa labas. Ang sumigaw ng hudyat na tapos na ang oras ng pagbisita. Tumalikod si Crisanta, ngunit bago siya tuluyang makaalis, huminto siya at bumulong. Huwag kang iinom ng kahit anong ibibigay nila sa iyong tubig o gamot ngayong gabi tala. May nagpadala na ng regalo mula sa iyong biyenan. Nanlamig ang aking buong katawan. Tumingin ako sa lamesa sa gilid ng selda kung saan may isang baso ng tubig na kanina pa nakalagay doon. Ang baso ng tubig sa ibabaw ng kalawanging lamesa ay tila isang nakatagong ahas sa dilim. Pinagmamasdan ko ang maliliit na bula na unti-unting pumuputok sa ibabaw nito. Kung hindi dumating si Crisanta, marahil ay nainom ko na ito sa pag-aakalang makatutulong ito sa aking pagod. Kinuha ko ang baso hindi upang inumin, kundi upang ilapit sa aking ilong. May kakaibang amoy ng kemikal na pilit itinatago ng lamig ng tubig. Dahan-dahan kong itinapon ang tubig sa isang sulok ng selda kung saan walang makakakita.
Ang aking puso ay bumibilis ang tibok, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot. Doña Marcela, hindi lang ako ang gusto mong burahin. Pati ang sarili mong apo ay handa mong kitlin ang buhay para lamang sa iyong huwad na dangal. Tandaan mo ang mukha ng nagbigay niyan sa iyo, bulong ni Crisanta mula sa kabilang bahagi ng rehas. Nanatili siyang nakatayo doon, tila isang bantay na hindi natutulog. Isang matandang pulis na may pilat sa pisngi sagot ko. Huwag kang mag-alala, Crisanta. Bawat detalye ay nakatatak na sa isip ko. Hinarap ko siya ng may bagong determinasyon. Sinabi mo kanina na may utang sila sa iyo, at binanggit mo ang tungkol sa dugo. Sino ka ba talaga, Crisanta Villarreal? Inilabas ni Crisanta ang isang gintong laket mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito at ipinakita sa akin ang isang kupas na larawan ng isang babaeng kamukha niya, kasama ang isang lalaking pamilyar sa akin, ang asawa ni Doña Marcela, si Don Roberto Almonte. Anak ako sa labastala. Ang lihim na kinamumuhian ni Marcela ng higit sa lahat. Ako ang buhay na ebidensya ng pagtataksil ng kanyang asawa. Sabi ni Crisanta sa isang boses na walang emosyon, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng nakaraan. Ginamit ni Marcela ang kapangyarihan niya para itaboy kami ng nanay ko sa putikan. Akala niya ay doon na kami mamatay. Ngunit nag-aral ako naging abogado at naghintay ng tamang pagkakataon. At ang pagkakataong iyon ay ikaw. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Kaya pala ganoon na lamang ang galit niya sa akin, dahil nakikita niya sa akin ang isang banta na hindi niya kayang kontrolin gaya mo. Exactly, sagot ni Crisanta. Kailangan nating magtulungan. Meron akong mga connection sa korte, ngunit ikaw ang may hawak ng mga numero. Ikaw ang makakapagpatunay na ang Almonte Group ay isang higanting kumpanya na nakatayo sa mga illegal na transaction. Habang nag-uusap kami, narinig namin ang pagbukas ng mabigat na pinto sa dulo ng pasilyo. Isang guard ang lumapit, dala ang isang maliit na lalagyan ng mga gamot. Vitamins mo galing sa biyenan mo. Sabi niya ay kailangang maging malakas ka para sa baby, sabi ng guard nang may halong panunuya. Kinuha ko ang mga tableta. Nang makaalis ang guard, agad ko itong ipinakita kay Crisanta. Sinuri niya ito ng maigi gamit ang ilaw ng kanyang cellphone. Huwag mong iinumin yan, may sangkap itong pampalaglag, babala niya. Itago mo yan, gagamitin natin itong ebidensya ng attempted murder. Itinago ko ang mga tableta sa loob ng aking medyas. Maya-maya pa narinig ko muli ang pamilyar na yabag ng sapatos. Hindi ito pulis. Ang bawat hakbang ay mabagal, tila nag-aalinlangan. Lumitaw si Leandro sa harap ng aking selda. Mukha siyang pagod-gusot ang kanyang suit at ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso sa akin. Talaken, tawag niya sa aking pangalan. Ang boses niya na dating nagbibigay sa akin ng ginhawa ay parang isang gasgas na plaka ngayon. Anong ginagawa mo rito, Leandro? Tapos na ba ang selebrasyon ninyo ni Veronica? Tanong ko habang nananatiling nakaupo sa malamig na semento. Tala, please, magpakumbaba ka na. Pirmahan mo na ang buong pag-amin. Kinausap ko si Mama, sabi niya ay ilalabas ka niya rito at ipapadala sa ibang bansa kung saan ka pwedeng magsimulang muli. I'll support you financially, pati ang bata. Pakiusap niya, at sa pagkakataong ito ay may bakas ng peking awa sa kanyang boses. Tumayo ako at dahan-dahang lumapit sa rehas. Ang distansya sa pagitan namin ay iilang pulgada na lamang, ngunit ang agwat ng aming mga mundo ay tila isang malalim na bangin. Hindi ka ba napapagod sa pagiging aso ng nanay mo, Leandro? Tanong ko nang may malamig na pangungutya. Alam mo ba na ang vitamins na ipinadala niya ay lason para sa anak mo? O baka naman alam mo at pumayag ka dahil mas mahalaga sa iyo ang mana mo kaysa sa sarili mong dugo? Nanlaki ang mga mata ni Leandro. Ano hindi? Hindi magagawa ni Mama yon. Baka nagkakamali ka lang, tala. Pinoprotektahan lang namin ang kumpanya. Protecting the company o pinoprotektahan mo ang sarili mo mula sa katotohanang isa kang hiram na anino. Sabi ko sa isang boses na kasing talim ng labaha. Umalis ka na, Leandro. Ang susunod na pagkakataong magkikita tayo ay sa loob ng korte. At sinisiguro ko sa iyo, ikaw ang unang luluhod sa harap ko. You're making a mistake, tala, wala kang kakampi. Kahit ang tatay mo ay tinalikuran ka na. Sigaw niya bago marahas na tumalikod at umalis. Naiwan akong nakatayo doon, ang kanyang huling mga salita ay tila isang paulit-ulit na hampas sa aking dibdib. Ang tatay mo ay tinalikuran ka na. Lumapit si Crisanta at hinawakan ang aking balikat sa pagitan ng mga rehas. Huwag kang makikinig sa kanya.
Isang taktika lang yan para pahinain ka. Ngunit bago pa ako makasagot isang pulis, ang lumapit at iniabot sa akin ang isang dyaryo para sa susunod na araw. Ang headline sa front page ay tila isang kidlat na tumama sa aking buong pagkatao. Naramdaman ko ang panghihina ng aking mga tuhod. Ang aking ama ang lalaking itinuring kong bayani. Ang tanging dahilan kung bakit ako nagsisikap ay nakahanda nang itarak ang huling balisong sa aking likuran. Tala, are you okay? Tanong ni Crisanta nang mapansin ang aking pananahimik. Hindi ako sumagot. Tiningnan ko ang larawan ni Papa sa dyaryo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at alam ko kung bakit. Binenta niya ang kanyang anak para sa lupang matagal na niyang ipinaglalaban. Ang utang na loob niya sa mga magsasaka ay mas matimbang kaysa sa pag-ibig niya sa akin. Huminga ako ng malalim. Ang sakit na naramdaman ko ay dahan-dahang naging bato. Ang tala na may pamilya ay patay na. Ang tala na narito ngayon ay isang mandirigma na wala nang kailangang protektahan, kundi ang sarili at ang kanyang anak. Crisanta Akbal Pitmike. Tawag ko sa aking abogado nang hindi inaalis ang tingin sa dyaryo. Yes, ilabas mo ang audit report tungkol sa farm subsidies ng mga Almonte. Kung gusto ni Papa na maging bahagi ng laban na ito, ibibigay ko sa kanya ang gusto niya. Pababagsakin natin ang lahat, walang ititira, kahit ang sarili kong dugo. Ang silid ng pagdinig ay puno ng bulong-bulungan ng mga tao, at ang mahinang tunog ng mga bentilador na tila nagpapabigat sa hanging puno ng tensyon. Sa gitna ng lahat nakaupo ako sa tapat ng aking abogado, nakaposes ang mga kamay, ngunit ang aking likod ay tuwid na parang isang kawayan sa gitna ng unos. Ang bawat kislap ng camera ng mga reporter ay tila mga panunukso, ngunit ang aking paningin ay nakapako lamang sa isang tao, ang aking ama, si Mang Teodoro. Nakatayo siya sa witness stand. Ang kanyang mga kamay na dati ay matatag sa paghawak ng araro ay nanginginig ngayon habang hawak ang mikropono. Hindi siya makatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa sahig, tila ba doon niya hinahanap ang nawalang dangal. Mang Teodoro, ulitin ko ang tanong, sabi ng prosecutor na may halong pananakot. Totoo bang nakita mo ang iyong anak si Tala Villacorta na nag-uuwi ng mga lihim na dokumento at malalaking halaga ng pera sa inyong tahanan sa probinsya? Ang katahimikan sa silid ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa aking paghinga. Naramdaman ko ang pagpisil ni Crisanta sa aking braso, isang paalala na manatiling matatag. Opot sa wakas ay sumagot ang aking ama. Ang kanyang boses ay basag tila isang tuyong dahon na natapakan. Totoo po, ang anak ko, si Tala, ay magnanakaw. Pinagtakpan ko siya noong una, pero hindi ko na kaya ang bigat ng aking konsensya. Isang malakas na singhap ang umaling-awngaw sa buong silid. Narinig ko ang mahinang tawa ni Doña Marcela mula sa hanay ng mga audience. Tumingin ako sa kanya. Nakaupo siya roon na tila isang reyna sa kanyang trono, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tagumpay. Sa tabi niya si Leandro ay nakayuko, hindi magawang sulyapan ang asawang ibinibenta ng sariling ama. Naramdaman ko ang isang matalim na hapdi sa aking dibdib, ngunit hindi ito dahil sa lungkot. Ito ay ang tunog ng huling hibla ng aking puso na tuluyan ng naputol. Ang audit ng aking buhay pamilya ay tapos na at ang resulta ay isang malaking pagkalugi. Wala ka bang sasabihin, Tala? Bulong ni Crisanta. Wala, malamig kong sagot. Hayaan mo siyang matapos. Matapos ang pagdinig bago ako ibalik sa selda, hiniling ni Crisanta ang 5 minuto para makausap ko ang aking ama sa isang pribadong silid. Pumasok si Mang Teodoro na tila isang bilanggurin baluktot ang likod at hindi makatingin ng diretso. Bakit pa? Ang tanong ko ay hindi isang pagsusumamo, kundi isang simpleng paghingi ng impormasyon, gaya ng pagtatanong tungkol sa isang nawawalang entry sa journal. Tala, anak. Nagsimulang manginig ang kanyang boses. Ang 200 ektarya ng lupain, ang mga magsasaka. Kukunin ni Doña Marcela ang lahat. Mawawalan ng tirahan at hanap buhay ang daan-daang pamilya kung hindi ako susunod sa gusto niya. Utang na loob ko sa kanila ang buhay ko, Tala. Patawarin mo ako. Lumapit ako sa kanya. Naamoy ko ang pamilyar na amoy ng lupa at pawis na dati ay nagpapakalma sa akin, ngunit ngayon ay nagpapaalala lamang ng aking pagkatalo. Utang na loob. Pag-uulit ko ang aking boses ay parang yelong bumabagsak sa semento. Ipinagpalit mo ang sarili mong dugo para sa lupa.
Nakalimutan mo yata pa na ako ang nagbayad ng lahat ng utang ng farm na yan sa loob ng 6 na taon. Ako ang nagligtas sa inyo sa bawat tagtuyot, pero sa huli ang utang mo sa kanila ang mas matimbang. Hindi mo naintindihan tala. Sigaw niya ang mga luha ay tuluyan ng umagos sa kanyang kulubot na pisngi. Naintindihan ko pa. Naintindihan ko na sa mundong ito, ang pagiging mabuting tao ay isang kahinaan na madaling abusuhin ng mga gaya ni Marcela. Sabi ko, habang kinukuha ang isang maliit na litrato mula sa aking bulsa, ang tanging litrato namin ni Papa noong bata pa ako. Sa harap niya dahan-dahan kong pinunit ang litrato. Ang bawat tunog ng napupunit na papel ay tila isang huling paalam sa aking nakaraan. Mula sa araw na ito, Teodoro Villacorta, wala ka ng anak. At wala na rin akong ama. Bayad na ang utang ko sa iyo, sabi ko nang walang bakas ng pag-aalinlangan. Tumalikod ako at naglakad palabas ng silid. Paglabas ko, sinalubong ako ni Doña Marcela sa pasilyo. Ang kanyang mga security guard ay nakapalibot sa kanya tila isang pader na bakal. How does it feel, talag ko? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng mapang-uyam na tamis. Ang sarili mong ama ang tumapos sa iyo. Ganyan ang nangyayari sa mga taong nakakalimot sa kanilang lugar. You are nothing but a common thief now. Tumingin ako sa kanya hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang mangangaso na nakita na ang kahinaan ng kanyang prey. Enjoy your victory, Mama. It's expensive, isn't it? Sabi ko habang lumalapit sa kanyang tainga. Alam mo ba na bago ako arestuhin na ilipat ko na ang lahat ng ownership ng farm subsidies sa isang anonymous trust fund? Ang lupang ginagamit mong panakot kay Papa. Hindi na sa'yo yon, sa oras na malaman ng board of directors na nawala ang asset na yan dahil sa iyong personal na galit, sino kaya ang unang itatakwil ng pamilya Almonte? Namutla si Marcela. Ang kanyang mga labi ay nanginig at ang kanyang matapang na anyo ay biglang gumuho. What did you do? I did an audit, Mama, at lumalabas na bankrupt ka na sa aspeto ng utak. Sabi ko bago ako tuluyang dinala ng mga pulis patungo sa labas. Pagbalik ko sa aking selda, kinuha ko ang aking notebook. Ang sakit ay nandoon pa rin ngunit ginamit ko itong gasolina para sa aking susunod na hakbang. Crisanta, tawag ko sa aking abogado na naghihintay sa labas ng rehas. Simulan na natin ang stage 2, ang Caitlin Trap. Gusto kong isipin ni Octavio na siya na ang bagong hari ng Almonte Group. Ibigay mo sa kanya ang lahat ng access sa shadow accounts na nilagyan ko ng lason. Tinitigan ako ni Crisanta bakas ang hanga at bahagyang takot sa kanyang mga mata. You're playing a dangerous game, tala. Ang pinakamapanganib na tao ay ang taong wala nang natitirang mawawala. Sagot ko habang nakatingin sa kadiliman ng aking selda. Ang tunog ng pagbukas ng mabigat na pintong bakal ng presinto ay tila isang hudyat ng aking muling pagsilang. Sa paglabas ko, sinalubong ako ng mainit na hangin ng Maynila at ng nakasisilaw na liwanag ng araw, ngunit ang aking paningin ay nanatiling matalas at malamig. Nakatayo sa tabi ng isang itim na luxury sedan, si Crisanta suot ang kanyang kulay abong power suit at isang matipid na ngiti. Laya ka na sa ngayon, sabi ni Crisanta habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Ang pansamantalang kalayaan mo ay nagkakahalaga ng malaking halaga, tala. Siguraduhin nating sulit ang bawat sentimo. Huwag kang mag-alala, Crisanta, ang sagot ko habang sumasakay. Ang perang ginamit sa piyansa ay kinuha ko rin sa isa sa mga lihim na account ni Marcela na matagal ko nang nahack. Technical na pagsasalita, pinalaya niya ang sarili niyang kaaway. Pagdating sa aking bagong pansamantalang tirahan, isang upscale condo sa Makati, na hindi alam ng mga Almonte, ang unang ginawa ko ay tumingin sa salamin. Ang babaeng nakita ko ay malayo na sa tala, na laging nakayuko at mapagtiis. Pinutol ko ang aking buhok hanggang balikat, tila tinatanggal ang bawat bigat ng nakaraan. Nagsuot ako ng isang matingkad na pulang dress na tila nagpapahayag ng digmaan. Noong gabing iyon, mayroong isang malaking gala night ang Almonte Group para sa kanilang 80 anibersaryo. Isang pagtitipon ng mga pinakamakapangyarihang tao sa negosyo. Ang perpektong entablado para sa aking pagbabalik. Ang marangyang hotel ballroom ay puno ng amoy ng mamahaling alak at ang marahang kalansing ng mga kristal na baso. Sa gitna ng entablado nakatayo si Doña Marcela kasama si Leandro at ang pa-victim na si Veronica na tila reyna ng gabi sa kanyang puting gown. Ang Almonte Group ay simbolo ng katapatan at integridad,
Anunsyo ni Marcela sa harap ng mikropono. Eksaktong sa sandaling iyon pumasok ako sa ballroom. Ang bawat yabag ng aking pulang stiletto sa marmol na sahig ay tila isang ritual na kumuha sa atensyon ng lahat. Ang bulong-bulungan ay mabilis na kumalat. Tala hindi ba't nakulong siya? Ang lakas ng loob niyang magpakita rito. Lumapit ako sa gitna, direkta sa harap ni na Marcela at Leandro. Ang mukha ni Leandro ay agad na namutla, habang si Veronica ay tila gustong magtago sa likod nito. Masyadong maaga para sa isang celebration, mama. Sabi ko sa isang boses na sapat lamang para marinig ng mga nasa paligid. Nakakalimutan ninyo yata ang pinaka-importanting aspeto ng isang anibersaryo, ang pagbabayad ng utang. Anong ginagawa mo rito, tala? Asik ni Marcela pilit na pinapanatili ang kanyang ngiti sa harap ng mga camera. Security, ilabas ang babaeng ito. Huwag kang magmadali. Pakli ni Crisanta na nasa tabi ko na ngayon, inilabas niya ang isang dokumento. Si Miss Tala Villacorta ay may hawak pa rin ng 10% ng shares ng kumpanyang ito bilang bahagi ng kanyang prenuptial agreement. Bilang shareholder, may karapatan siyang dumalo. Unless gusto ninyong pag-usapan natin sa harap ng press ang tangkang paglason sa kanya sa loob ng presinto, nanigas si Marcela. Tumingin ako kay Veronica na hawak ang kanyang tiyan ng may kasiningan. Kumusta ang baby, Veronica? Tanong ko nang may mapang-uyam ng ngiti. Sana ay maging kamukha siya ng kanyang totoong ama. Mahirap na ang malito sa accounting ng dugo, hindi ba? Kita ko ang mabilis na sulyap ni Veronica kay Octavio na nakatayo sa di kalayuan. Isang maliit na reaksyon na hindi nakatakas sa aking mga mata. Ilang sandali pa lumapit ako kay Octavio sa bar area. Siya ang utak sa likod ng mga shell companies ng pamilya, ang taong mas matakaw pa sa pera kaysa kay Marcela. Octavio, sayang naman. Simula ko habang tinititigan ang aking baso ng sparkling water. Ang Project Phoenix na sinisimulan ninyo may malaking butas sa capital structure. Kung hindi lang ako suspendido sana, ay naitama ko ang error. Baka mawalan kayo ng 2 bilyon sa loob ng isang buwan. Kumagat ang pain. Ang kasakiman ni Octavio ay mas matimbang kaysa sa kanyang katapatan sa pamilya. Anong butas ang sinasabi mo? I'll send you a preview of the audit tonight, bulong ko. Isaalang-alang mo itong tulong mula sa isang dating kapamilya. Pero huwag mong sasabihin kay Marcela. Alam mo naman ang matanda masyadong emosyonal, hindi na marunong tumingin sa logic ng kita. Nang makaalis ako sa tabi ni Octavio, naramdaman ko ang pagmamasid ni Leandro sa akin mula sa malayo. Lumapit siya nang makitang mag-isa ako malapit sa veranda. Tala, anong laro ito? Bakit mo ginagawa ito sa amin? Tanong niya, ang boses ay puno ng pagkalito. Hindi ito laro, Leandro. Ito ay isang audit. Sagot ko nang hindi siya tinitingnan. Binibilang ko lang ang lahat ng ninakaw ninyo sa akin. Ang tiwala ko, ang oras ko at ang dangal ko. At kapag natapos na ang bilang, sisiguraduhin kong bankrupt ka, hindi lang sa pera kundi sa pagkatao. Mahal kita, Tala, pero kailangan ko ring protektahan ang kumpanya. Huling hirit niya ang pinakagasgas na linya sa kasaysayan ng aming pagsasama. Hindi mo ako minahal, Leandro. Minahal mo ang serbisyong ibinibigay ko para takpan ang mga kapabayaan mo. Sabi ko bago siya tuluyang tinalikuran. Habang naglalakad ako palabas ng hotel, nakita ko si Veronica na mabilis na pumasok sa isang madilim na conference room sa dulo ng pasilyo. Sinundan ko siya nang dahan-dahan tinitiyak na ang bawat yabag ko ay walang tunog sa makapal na carpet. Sumilip ako sa bahagyang nakabukas na pinto. Ang nakita ko ay tila isang malakas na sampal ng katotohanan na mas matindi pa sa anumang audit report. Si Veronica ay nasa loob, hindi kasama si Leandro, kundi nakayakap ng mahigpit kay Octavio. Huwag kang mag-alala, mahal ko, Anne. Bulong ni Octavio habang hinahaplos ang tiyan ni Veronica. Kapag nakuha na natin ang kontrol sa kumpanya gamit ang mga files na ibibigay ni Tala, itatapon na natin ang tangang si Leandro. At sa wakas mapapasa atin na ang lahat ng kayamanan ng mga Almonte, kasama ang anak natin. Naramdaman ko ang isang malamig na tawa na namumuo sa aking lalamunan. Ang ironya ay napakasarap. Inilabas ko ang aking recorder. Isang click. Ang bawat salita, ang bawat plano ng kanilang kataksilan ay naging digital na ebidensya na ngayon. Ang bawat salitang narinig ko mula sa loob ng conference room ay tila mga piraso ng isang puzzle na sa wakas ay nabuo na. Nanatili akong nakasandal sa pader, ang aking paghinga ay mababaw at kontrolado habang hawak ang aking recorder. Sa loob ng silid na iyon ang kataksilan
ay hindi lamang isang pagkakamali, ito ay isang sining. Isang sining na ginagamit ni na Veronica at Octavio upang ubusin ang pamilya Almonte mula sa loob. Dahan-dahan akong lumayo, ang bawat hakbang ko sa makapal na carpet ay walang iniwang tunog. Paglabas ko ng hotel, sinalubong ako ni Crisanta sa loob ng sasakyan. "Nakuha mo ba?" Tanong niya, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa madilim na kalsada. Ipinatong ko ang recorder sa dashboard. Higit pa sa inaasahan ko, Crisanta. Hindi lang pera ang ninanakaw nila. Pati ang dangal na pilit na ipinaglalaban ni Marcela para sa kanyang apo ay isang malaking kasinungalingan. Ang batang dinadala ni Veronica, kay Octavio iyon. Isang malamig na tawa ang kumawala sa aking lalamunan. Isang tawa na walang halong saya kundi puno ng pangungutya sa tadhana. Isipin mo, ang pamilyang itinakwil ako dahil sa kawalan daw ng integridad ay kasalukuyang nag-aalaga ng ahas na lalamon sa kanila. Ngunit hindi sapat ang recording na iyan sa korte, tala ipaalala ni Crisanta. Kailangan natin ng biological proof. Isang DNA test na hindi nila kayang itanggi. "I know," sagot ko habang tinitingnan ang listahan ng mga medical appointments ni Veronica na nakuha ko mula sa server ng ospital. At alam ko na rin kung paano natin ito makukuha. Kinabukasan isinagawa namin ang plano. Hindi ako direktang lumapit. Ginamit ko ang aking kaalaman sa system ng Almonte Medical Center. Sa tulong ng isang dating staff na may utang na loob sa akin, nalaman namin ang schedule ng prenatal checkup ni Veronica. Habang naghihintay sa loob ng isang madilim na sulok ng ospital, nakita ko ang pagdating ni Leandro at Veronica. Ang aking asawa, o ang lalaking dati kong tinatawag na asawa, ay tila isang maamong tupa na nakasunod sa bawat utos ni Veronica. Inaalalayan niya ito sa bawat hakbang, tila ba ang babaeng iyon ay gawa sa mamahaling kristal na madaling mabasag. "Leandro, mahal, pagod na ako. Pwede bang sa VIP lounge muna tayo maghintay?" Ang malambing at pa-victim na boses ni Veronica ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. "Anything for you and our baby, mahal," sagot ni Leandro. Hinalikan niya ang noo ni Veronica ng may labis na pagmamahal, isang pagmamahal na kailanman ay hindi ko naramdaman mula sa kanya sa loob ng 6 na taon. Naramdaman ko ang pagbaliktad ng aking sikmura. Hindi dahil sa selos, kundi dahil sa matinding pandidiri sa kamangmangan ni Leandro. Ang sakit na dati ay nagpapaiyak sa akin ay napalitan na ng isang matalas na uri ng kasiyahan. Ang panonood sa kanya na magpakapagod para sa anak ng ibang lalaki ay ang pinakamasarap na uri ng karma. Habang abala sila sa paghihintay, nagtungo si Octavio sa cafeteria ng ospital. Ito na ang pagkakataon ko. Nakasuot ako ng puting lab coat at face mask, nagmukhang isa sa mga doktor na naglalakad sa pasilyo. Sinundan ko si Octavio. Pagkatapos niyang uminom ng kape, iniwan niya ang kanyang paper cup sa ibabaw ng lamesa bago bumalik sa tabi ni Veronica. Sa isang mabilis at maingat na galaw, kinuha ko ang baso. Ang bawat patak ng laway na naiwan doon ay ang magsisilbing hatol sa kanilang lahat. Pagbalik ko sa kondo, agad kong ibinigay ang sample kay Crisanta para dalhin sa isang pribadong laboratorio na hindi kontrolado ng mga Almonte. Ilang araw bago lumabas ang resulta, tanong ko habang nakatingin sa ulan na gumagawa ng mga guhit sa salamin ng bintana. 3 araw tala, 3 araw na lang at guguho na ang mundo nila, sagot ni Crisanta. Ngunit may isang bagay na gumagambala sa akin. Naalala ko ang mukha ni Doña Marcela sa ospital noong unang araw. Ang kanyang mga salita. "Alam mong baog ang anak ko, tala. Bakit siya ganoon kakampante? Bakit tila takot na takot siya sa tuwing may ibang doktor na gustong sumuri kay Leandro?" Isang gabi habang binubuo ko ang financial map ng mga Almonte, napansin ko ang isang regular na bayad mula sa personal account ni Marcela patungo sa isang pribadong fertility clinic sa Switzerland. Ang mga bayad ay nagsimula pa noong bata pa si Leandro. "Crisanta, tingnan mo ito," tawag ko sa kanya. "Bakit magbabayad si Marcela ng milyon-milyon para sa isang clinic sa labas ng bansa kung ang pamilya nila ang may-ari ng pinakamalaking ospital sa Pilipinas?" Tinitigan ni Crisanta ang screen. Baka may itinatago silang kondisyon kay Leandro na ayaw nilang malaman ng publiko. O baka may mas malalim pang lihim tungkol sa pagkatao ni Leandro. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. May isang malaking butas sa kwento ng pamilya Almonte, at ang butas na yon ang magiging daan ko para tuluyang pasabugin ang kanilang kuta. Makalipas ang 3 araw, dumating ang isang itim na sobre.
Ang bawat pagpunit ko sa papel ay tila tunog ng isang bumabagsak na hatol. Binasa ko ang bawat linya, ang bawat numero hanggang sa marating ko ang huling pahina. Naramdaman ko ang isang malamig na ngiti na sumilay sa aking mga labi. Inabot ko ang dokumento kay Crisanta. Confirmed, sabi ko sa isang boses na puno ng kapangyarihan. Hindi Almonte ang dinadala ni Veronica. Pero hindi lang yan ang nalaman ko, Crisanta. Tumingin ako sa labas ng bintana sa naglalakihang mga gusali ng Makati. Ang audit na ito ay hindi lang tungkol sa pera at kataksilan. Ito ay tungkol sa isang malaking kasinungalingan na binuo ni Marcela bago pa man ako ipanganak. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Crisanta. Ang resulta ng DNA ni Octavio at ng sanggol ay match. Pero ang DNA ni Leandro ay hindi match sa kahit sinong Almonte. Hindi lang si Leandro ang biktima rito, Crisanta. Ang buong angka ng mga Almonte ay pinatatakbo ng isang taong walang karapatan sa pangalang iyan. Nanlaki ang mga mata ni Crisanta. Ibig mong sabihin, Leandro is not a biological Almonte. Si Marcela, may iba siyang itinatago. Ang cliffhanger ng aming laban ay narito na. Ang bawat piraso ng ebidensya ay handa na para sa shareholders meeting. Handa ka na ba tala? Tanong ni Crisanta. Higit pa sa handa, sagot ko habang itinatago ang dokumento sa loob ng aking vault. Sa susunod na paghaharap natin, hindi lang ako kukuha ng hustisya. Kukunin ko ang lahat ng bagay na inaakala nilang pagmamay-ari nila. Ang mga dokumentong nakalatag sa aking harapan ay tila mga hatol na nakasulat sa dugo. Hindi ko maalis ang aking paningin sa resulta ng DNA test ni Leandro. Ang bawat numero ay nagsasabing siya ay isang estranghero sa pamilyang kinagisnan niya. Isang peking tagapagmana na pinalaki sa loob ng isang ginintuang kasinungalingan. Ibig sabihin sa loob ng 3 dekada na linlang ni Marcela ang buong mundo, bulong ni Crisanta habang hinihimas ang kanyang baba. Pero bakit anong mapapala niya sa pagpapalaki ng isang anak na hindi naman sa kanya mamnimun tasyo? Kapangyarihan, malamig kong sagot. Ang testamento ni Don Roberto ay malinaw, ang lahat ng kontrol sa kumpanya ay mapupunta sa asawa niya basta't mayroon silang lalaking tagapagmana. Kung mamatay ang anak nila, mawawala ang lahat kay Marcela. Ginamit niya si Leandro bilang isang puppet para mapanatili ang korona sa kanyang ulo. Habang pilit naming binubuo ang plano, isang marahas na kalabog sa aking pintuan ang bumasag sa katahimikan. Hindi ito ang normal na pagkatok ng isang bisita. Ito ay tunog ng isang taong nagmamadali at puno ng takot. Mabilis na kinuha ni Crisanta ang kanyang baril mula sa bag habang ako ay nanatiling nakatayo malapit sa lamesa. Nang buksan namin ang pinto, bumagsak sa sahig ang isang babaeng dugu-dugo ang mukha at gulo-gulo ang buhok. Si Rosario. Ma'am Tala, patawarin ninyo ako, hikbi ni Rosario. Ang kanyang kanang braso ay may malalim na hiwa at ang kanyang mukha ay puno ng pasa. Sinubukan nila akong patayin, si Octavio. Alam niya na may naitabi pa akong kopya ng lumang records. Agad naming binuhat si Rosario at inilagay sa sofa. Sa kabila ng kanyang kataksilan noon, naramdaman ko ang isang bahagi ng aking puso na kumirot. Siya ay biktima rin ng sistemang binuo ni Marcela. Ngunit bilang isang auditor, kailangan ko ang katotohanan bago ang emosyon. Bakit ka bumalik, Rosario? Tanong ko habang nililinis ni Crisanta ang kanyang sugat. Dahil hindi ko na kaya ang konsensya ko, ma'am. At dahil alam kong ikaw lang ang makakapagtanggol sa akin. Sagot niya habang nanginginig ang kanyang mga labi. Ang dokumentong nakuha ng papa mo sa opisina ni Marcela, hindi lang iyon tungkol sa farm. Iyon ay ang hospital record ng panganganak ni Doña Marcela, 32 taon na ang nakalilipas. Inilabas ni Rosario ang isang lukot na papel mula sa loob ng kanyang sapatos. Isang lumang sertipiko ng kamatayan. Namatay ang tunay na anak ni Marcela 2 oras matapos itong isilang, paliwanag ni Rosario sa pagitan ng kanyang mga paghinga. Kasabay niyon nanganak ang isa sa mga katulong nila sa mansyon, isang batang lalaki. Binayaran ni Marcela ang doktor at pinalit ang mga sanggol. Pinatay niya ang katulong para walang magsabi ng totoo. Si Leandro, siya ang anak ng katulong na iyon. Nanatiling tahimik ang buong kondo. Ang katotohanan ay mas malala pa sa inaasahan ko. Si Leandro, na naging dahilan ng aking pagdurusa, ay isa palang biktima ng sarili niyang inainahan. At ang locket na hawak mo, Crisanta, tanong ko. Tumingin si Crisanta sa akin, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Ito ang locket ng aking ina. Si Don Roberto ang aking ama.
Ibig sabihin kung mapapatunayan nating hindi Almonte si Leandro, ako ang natitirang lehitimong tagapagmana ng pamilya. Hindi si Leandro, hindi si Octavio, kundi ako. Hinatid ko si Rosario sa isang ligtas na silid sa loob ng kondo. Bago ako lumabas, hinawakan niya ang aking kamay. Ma'am Tala, may isa pa. May alam si Marcela na hindi alam ni Leandro. Alam niya na ang tunay na ina ni Leandro ay may iniwang ebidensya bago siya pinatay. Isang diary na nakatago sa ilalim ng sahig ng lumang quarters ng mga katulong sa mansyon. Tinitigan ko si Rosario. Salamat, Rosario, pero hindi sapat ang patawad. Ang kailangan ko ay ang katapatan mo sa darating na shareholders meeting. Handa ka bang tumestigo laban sa kanila? Gagawin ko po, ma'am, kahit anong mangyari, panata niya. Lumapit sa akin si Crisanta paglabas ko. Tala, malaki ang laban na ito. Hindi lang ito basta audit. Ito ay isang digmaan ng dugo. Kapag nalaman ni Marcela na hawak natin si Rosario at ang dokumentong ito, gagawin niya ang lahat para patahimikin tayo. Hayaan mong subukan niya, sabi ko habang tinitingnan ang aking sarili sa salamin. Tapos na ang panahon ng pagtatago. Kung gusto niya ng gulo, ibibigay ko sa kanya ang isang krisis na hindi niya kayang i-audit. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang isang numero na matagal ko nang hindi ginagamit. Ang numero ng aking ama, si Mang Teodoro. Pa-ingin. Bungad ko nang sagutin niya ang tawag. Nararamdaman ko ang kanyang mabigat na paghinga sa kabilang linya. Tala, anak, patawarin mo ako? Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Hindi ko kailangan ng hingi ng tawad pa. Kailangan ko ang dokumentong nakita mo sa opisina ni Marcela. Yun ang huling alas natin para mabawi ang farm at ang dangal natin. Handa ka na bang itama ang lahat katahimikan? Isang mahabang katahimikan bago siya sumagot. Naitago ko ito sa ilalim ng dambana ng iyong inatala. Kunin mo ito. At anak, mag-iingat ka. Alam ni Marcela na buhay pa ang tunay na tagapagmana ng dugo at hindi ikaw ang tinutukoy niya. Napakunot ang aking noo. Anong ibig mong sabihin pa? Ang anak sa labas ni Don Roberto. Hindi lang si Crisanta ang ipinanganak sa panahong iyon. May isa pa. Bago pa makapagsalita ang aking ama, narinig ko ang isang malakas na tunog ng pagbasag ng salamin mula sa kanyang dulo ng linya, kasunod ang mga sigaw ng mga lalaki. Papa, sigaw ko pero naputol na ang tawag. Tumingin ako kay Crisanta, ang takot ay unti-unting gumagapang sa aking balat. Crisanta, kailangang pumunta sa farm ngayon din. May nangyari kay Papa. Huwag kang padalos-dalos, tala, patibong iyan, hila sa akin ni Crisanta. Hindi ako pwedeng manatili rito habang pinapatay nila ang tanging pamilyang natitira sa akin. Sabi ko habang kinukuha ang aking susi ng kotse. Habang papunta kami sa parking lot, isang itim na van ang mabilis na humarang sa aming daraanan. Bumukas ang pinto nito at lumabas ang isang pamilyar na mukha, si Leandro. Ngunit ang kanyang mukha ay hindi na puno ng pag-aalinlangan. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at desperasyon. Tala, sumama ka sa akin kung gusto mong mabuhay ang tatay mo, sabi ni Leandro habang may hawak na baril. Alam ni Mama ang lahat. At wala ka nang mapagtataguan. Naramdaman ko ang lamig ng bakal ng baril na itinutok sa akin ni Leandro. Pero sa halip na matakot, tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Papatayin mo ba ang ina ng anak mo, Leandro? O ang taong nagtatago ng katotohanan na hindi ka tunay na Almonte? Natigilan si Leandro. Ang kanyang kamay na may hawak ng baril ay nagsimulang manginig. Sa sandaling iyon, alam kong nakuha ko na ang kanyang pinakamalaking kahinaan. Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng madilim na parking lot ay tila isang mabigat na pasanin sa dibdib. Nakikita ko ang pagyanig ng mga kamay ni Leandro, ang baril na hawak niya ay tila naging isang napakabigat na bakal na hindi na niya kayang pasanin. Ang katotohanang ibinato ko sa kanya, ang tungkol sa kanyang pagkatao, ay isang lason na mabilis na kumalat sa kanyang sistema, pinapatay ang huling hibla ng kanyang pagtitiwala sa kanyang ina. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling ka, tala. Ang boses ni Leandro ay basag, puno ng desperasyon ng isang taong nawalan ng lupaing kinatatayuan. Mahal ako ni Mama. Ako ang tagapagmana ng lahat. Tumingin ka sa akin, Leandro. Sabi ko sa isang boses na kasing lamig ng gabi, habang dahan-dahan akong humahakbang palapit sa dulo ng baril. Kung tunay kang Almonte, bakit kailangan niyang itago ang birth records mo sa Switzerland? Bakit kailangan niyang pumatay ng mga tao para lang manatili ang korona sa ulo mo? Hindi ka niya mahal, Leandro.
Mahal niya ang kapangyarihang dala ng pangalan mo. Ikaw ay isang placeholder lamang. Bago pa makasagot si Leandro, narinig namin ang tunog ng papalapit na mga sasakyan. Tatlong itim na SUV ang mabilis na pumarada sa paligid namin, tila mga buhay ang pumapalibot sa kanilang biktima. Bumukas ang mga pinto at lumabas ang mga lalaking nakasuit, ang mga private security ni Doña Marcela. Leandro, bitawan mo ang baril, isang boses na puno ng autoridad, ang umalingaw-ngaw. Hindi ito si Marcela. Ito ay si Octavio na may isang mapang-uyam na ngiti sa kanyang mga labi. Huwag mong dungisan ang mga kamay mo. Hayaan mong ang mga eksperto ang gumawa nito. Mabilis na kumilos si Crisanta. Inilabas niya ang kanyang baril at tumayo sa harap ko habang si Rosario ay mabilis na nagtago sa likod ng aming sasakyan. Ang tensyon ay tila isang kable na anumang sandali ay mapuputol. Octavio, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Leandro halatang nalilito. Pinoprotektahan ko ang interes ng pamilya Leandro, sagot ni Octavio habang lumalapit. At kasama na roon ang pag-alis sa mga taong nanggugulo sa ating mga plano. Tala, ibigay mo sa amin ang records na nakuha mo sa ama mo at baka mabuhay pa siya ng isa pang araw. Naramdaman ko ang paghinto ng tibok ng aking puso. Buhay pa si Papa. Ngunit alam kong ang bawat salita ni Octavio ay isang bitag. Ang mga Almonte ay hindi nagbibigay ng pagkakataon. Nagbibigay lamang sila ng mga huling hantungan. Wala sa akin ang records, Octavio. Sabi ko nang may peking katapangan. Naka-upload na ang lahat sa isang secure cloud server na magpapalabas ng impormasyon sa buong bansa sa oras na may mangyari sa akin or sa tatay ko. Ang audit of retribution ay hindi mo kayang pigilan. Isang mabilis na pagbabago ng emotion ang dumaan sa mukha ni Octavio. Alam niyang hindi ako nagbibiro. Bilang isang forensic auditor, ang paggawa ng mga dead man switch ay isa sa aking mga nakasanayang protocol. Leandro, kunin mo ang asawa mo, utos ni Octavio. Ngunit si Leandro ay nanatiling nakatayo nakatingin sa akin at pagkatapos ay kay Octavio. Tila ba ngayon lamang niya napagtanto na siya ay napapalibutan ng mga lobong handang kumain sa kanya. Sa isang biglaang galaw, ibinaba ni Leandro ang kanyang baril at tinitigan ako. Takbo, tala, bulong niya. Takbo na. Bago pa makakilos ang mga security, hinarang ni Leandro ang daan ni Octavio. Ginamit namin ang pagkakataong iyon para mabilis na sumakay sa sasakyan ni Crisanta. Ang tunog ng mabilis na pag-ikot ng mga gulong sa semento ay tila isang hudyat ng aming pansamantalang pagtakas. Sa side mirror, nakita ko ang pagkakagulo sa parking lot at ang huling imahe ni Leandro na pilit na pinipigilan ang mga tauhan ni Octavio. Nakarating kami sa isang ligtas na bahay sa labas ng lungsod, isang lumang warehouse na pagmamay-ari ng pamilya ni Crisanta. Doon sa gitna ng mga alikabok at dilim, inilabas ko ang aking laptop. Ang aking mga daliri ay mabilis na lumilipad sa keyboard. Wala nang oras para sa emosyon. Ang bawat numero, ang bawat transaction ni Marcela at Octavio ay kailangang maging isang perpektong sandata para sa shareholders meeting bukas. Tala, kailangan nating magpahinga, sabi ni Crisanta habang inaabutan ako ng kape. Bukas ang huling paghuhukom. Hindi ako pwedeng magpahinga, Crisanta. Sagot ko habang hindi inaalis ang tingin sa screen. Kailangan kong siguraduhin na sa oras na ilabas ko ang audit na ito, walang kahit isang butas ang makakaligtas sa kanila. Ipinagpalit ni Papa ang buhay niya para sa impormasyong ito. Hindi ko sasayangin ang sakripisyo niya. Sa kalagitnaan ng gabi, natanggap ko ang huling piraso ng puzzle mula sa isang lihim na source sa loob ng bangko ng mga Almonte. Ito ang patunay na ang Project Phoenix ni Octavio ay hindi lang isang embezzlement scheme, kundi isang paraan para ilipat ang lahat ng pag-aari ng kumpanya sa kanyang pangalan na nag-iiwan kay Marcela at Leandro na walang anuman. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang mga kaaway ay nagpapatayan na sa loob ng kanilang sariling kuta. Kinabukasan ng umaga ay tila puno ng kaba. Nagsuot ako ng isang itim na power suit, ang kulay ng pagluluksa para sa aking nakaraan at ang kulay ng paghuhukom para sa kanilang kinabukasan. Sumakay kami patungo sa Almonte Plaza, ang toreng ginto na nakatayo sa gitna ng Makati. Pagpasok namin sa elevator, naramdaman ko ang paghinto ng kaba sa aking dibdib. Ang bawat numero na dumadaan sa screen ng elevator ay tila isang countdown sa katapusan ng isang malupit na rehimen. Ngunit nang marating namin ang ika-30 palapag, biglang nanginig ang elevator at ang mga ilaw ay namatay. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa amin.
Sa dilim narinig ko ang mahinang pag-vibrate ng aking telepono. Isang video call mula sa isang hindi kilalang numero. Sinagot ko ito. Ang screen ay nagpakita ng isang madilim na silid. Doon nakatali sa isang upuan ay ang aking ama, si Mang Teodoro. At sa tabi niya nakatayo si Doña Marcela, hawak ang isang matalim na gunting na malapit sa leeg ni Papa. Tala, anak ko. Ang boses ni Marcela ay tila nanggagaling sa kailaliman ng impyerno. Alam kong nasa elevator ka, at alam ko rin ang laman ng laptop mo. Mayroon kang 10 minuto para burahin ang lahat ng files o panoorin mo ang sarili mong ama na malagutan ng hininga sa harap mo. Naramdaman ko ang lamig na bumabalot sa aking buong pagkatao. Tiningnan ko ang screen ng aking laptop na nagpapakita ng 99% complete na upload sa cloud server. 10, 8. Ang pagbibilang ni Marcela ay tila tunog ng isang mabilis na tumitibok na orasan ng kamatayan. Huminga ako ng malalim. Ang aking kamay ay dahan-dahang lumapit sa cancel button. Tumingin ako kay Crisanta na ang mga mata ay puno ng takot. Ngunit sa kabilang panig ng screen, nakita ko ang aking ama. Sa kabila ng kanyang kalagayan, dahan-dahan siyang umiling. "Huwag ituloy mo," bulong ni Papa sapat na para marinig ko. Ang cliffhanger ay narito na. Ang aking daliri ay nakapatong sa button na magliligtas sa aking ama, ngunit wawasak sa huling pagkakataon para sa katarungan. 3, 2. Biglang bumukas ang pinto ng elevator nang marahas mula sa labas. Isang boses ang umalingaw-ngaw sa dilim. "Hindi ka na makakarating sa taas, Marcela, dahil ang totoong tagapagmana ay narito na." Hindi ito boses ni Leandro, at hindi rin ito boses ni Octavio. Ang bawat segundo ng kadiliman sa loob ng elevator ay tila isang walang hanggang paghihintay sa kamatayan. Ngunit nang bumukas ang mga pinto, nang marahas hindi ang mga tauhan ni Marcela ang bumungad sa amin. Sa halip isang pangkat ng mga lalaking nakauniporme ng isang kilalang private security firm ang tumambad sa pangunguna ng isang lalaking may uban na sa buhok, ngunit bakas ang awtoridad sa bawat kilos. Si Don Miguel, ang pinakamalaking stockholder ng Almonte Group na matagal nang nanahimik sa ibang bansa. Don Miguel, bulong ni Crisanta bakas ang gulat sa kanyang tinig. "Hindi ko pwedeng hayaang masira ang kumpanyang binuo ng aking kaibigang si Roberto dahil sa kasakiman ng isang babae," malamig na sabi ni Don Miguel. Tiningnan niya ako ng may paggalang. "Miss Villacorta, ligtas na ang iyong ama. Ang aking mga tauhan ay nasa lokasyon na at kasalukuyan na siyang inilalabas." Naramdaman ko ang isang malalim na paghinga na tila nagmula pa sa kailaliman ng aking kaluluwa. Isang mabilis na sulyap sa aking laptop, 100%. Ang upload ay kumpleto na. Ang mga mitya ng pagsabog ay nakatanim na sa puso ng turing ito. "Salamat, Don Miguel, pero meron pa tayong isang pagtitipon na kailangang daluhan," sabi ko habang inaayos ang aking suit. Ang kaba ay tuluyan ng napalitan ng isang mapanganib na uri ng katahimikan. Habang naglalakad kami patungo sa grand boardroom, ang bawat yabag ng aking sapatos sa makintab na sahig ay tila tunog ng isang paparating na hatol. Naririnig ko mula sa labas ang matitinding palakpakan. Si Doña Marcela ay kasalukuyang nagbibigay ng kanyang talumpati. Ang Almonte Group ay nananatiling matatag dahil sa ating paninindigan sa integridad at katapatan. Ang boses ni Marcela ay umalingaw-ngaw sa paligid puno ng huwad na dangal. Sa kabila ng mga pagtatangka ng mga taong walang utang na loob na sirain ang ating pangalan, tayo ay nananatiling nakatayo. Sa sandaling iyon, marahas kong itinulak ang 2 malaking pinto ng boardroom. Ang ingay ng pagtama ng pinto sa dingding ay sapat na para patahimikin ang buong silid. Lahat ng mata ay nabaling sa akin, mga mata ng mga bilyonaryo, mga investor, at ang nanlilisik na mga mata ni Marcela. "Masyadong maaga para sa isang victory speech, Mama," sabi ko sa isang boses na mahinahon, ngunit tila yalong humahaplos sa kanilang mga balat. "Security, bakit nakapasok ang babaeng ito?" Sigaw ni Marcela, ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. "Ilalabas ninyo siya o lahat kayo ay mawawala ng trabaho." Walang aalis na utos ni Don Miguel na pumasok sa likuran ko. Ang presensya niya ay sapat na para pigilan ang anumang kilos ng mga guards. Ang shareholders meeting na ito ay hindi matatapos hanggat hindi natin naririnig ang tunay na kalagayan ng kumpanya. Naglakad ako patungo sa unahan sa tapat ng malaking projector screen. Hindi ko binigyan ng pagkakataon si Marcela na makapagsalita pa. Isang click sa aking remote at ang screen ay nagliwanag.
Almonte Group, A Balance Sheet of Lies, ang pamagat na nakasulat sa screen. Ang puwot, ang bulong-bulungan ay mabilis na kumalat. Ipinakita ko ang mga graph ng mga ghost projects, ang mga shell companies ni Octavio, at ang mga illegal na paglilipat ng pondo na inaprubahan ni Marcela sa ilalim ng pangalan ni Leandro. This is all fabricated, sigaw ni Octavio na pilit na tumatayo. Isang desperadong hakbang ito ng isang asawang pinalayas dahil sa pangangalo niya. Fabricated, tanong ko nang may mapang-uyam ng ngiti. Octavio, ang account na Phoenix 77 sa Cayman Islands. Nakapangalan iyan sa iyong ina. At ang bawat sentimong inilipat mo roon ay nanggaling sa pondo para sa mga magsasaka ng aming farm. Gusto mo bang ipakita ko rin ang mga litrato mo at ni Veronica sa loob ng iyong lihim na kondo? Namutla si Octavio at dahan-dahang napaupo. Ang bawat numero na inilalabas ko ay tila isang bala na tumatama sa kanilang kuta. Tala, tumigil ka na. Sigaw ni Leandro, ang kanyang boses ay puno ng pakiusap at kahihiyan. Huwag mong gawin ito sa pamilya natin. Pamilya Ton. Hinarap ko siya ng may matinding pangungutya. Leandro, ang pamilyang sinasabi mo ay ang pamilyang nagtangkang pumatay sa sarili mong anak. Ang pamilyang ipinagpalit ang katotohanan para sa isang titulong hindi naman sayo. Humarap ako sa lahat ng stockholders. Ang audit na ito ay hindi lamang tungkol sa nawawalang bilyon. Ito ay tungkol sa isang kumpanyang pinatatakbo ng mga taong walang karapatan sa kanilang mga upuan. Marcela, alam nating dalawa ang katotohanan tungkol sa iyong apo. Wala kang ebidensya, tala isang kang baliw na asawa. Asik ni Marcela, ang kanyang mga kamay ay nanginginig na sa ibabaw ng lamesa. Ang dinadala ni Veronica ay ang susunod na hari ng mga Almonte. Lumapit ako sa kanya, ang distansya namin ay iilang pulgada na lamang. Mama, hindi lang ebidensya ang dala ko. Dala ko rin ang resulta ng katotohanan. Inilabas ko ang isang itim na folder at dahan-dahan itong inilapag sa harap niya. Ang bata sa sinapupunan ni Veronica ay hindi Almonte. At ang mas masakit na katotohanan, Marcela, kahit ang anak mong si Leandro ay hindi rin tunay na Almonte. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa boardroom. Ang bawat tao sa silid ay tila hindi makapaniwala sa narinig. Si Leandro ay tila isang rebulto na nawalan ng buhay, habang si Marcela ay dahan-dahang napahawak sa kanyang dibdib. Anong sinasabi mo, ata? Utal ni Leandro. Tinanong ninyo kung bakit ako matapang na pumasok dito. Sabi ko sa buong shareholders. Dahil sa loob ng 6 na taon, naging auditor ako ng kanilang mga kasinungalingan. Pero ngayon tapos na ang audit. At ang sentensya ay nakahanda na. Hindi totoo yan. Sigaw ni Marcela, ang kanyang boses ay naging isang matinis na tili. Ako ang reyna ng kumpanyang ito. Wala kayong karapatang alisin ako. Actually, Marcela, mayroon kaming karapatan, singit ni Crisanta habang inilalabas ang mga legal na dokumento ng pagmamay-ari ni Don Roberto. Dahil ang tunay na tagapagmana ng dugo, ang nag-iisang lehitimong anak ni Roberto Almonte, ay nakatayo sa harap mo. Tumingin ang lahat kay Crisanta, ngunit umiling siya. Ang kanyang kamay ay itinuro ang pintuan ng boardroom na muling bumukas. Isang babaeng may katandaan, na suot ang isang simpleng barutsaya, ang dahan-dahang pumasok. Sa tabi niya ay ang aking ama, si Mang Teodoro, na bagamat bugbog ang mukha, ay matatag ang pagkakatayo. Nang makita ni Marcela ang babae, tuluyan siyang nawalan ng lakas at napaluhod sa sahig. Elena't bulong ni Marcela, ang takot sa kanyang mga mata ay hindi na may kakaila. "O Marcela, buhay ako," sabi ng matandang babae. "At buhay din ang anak ko na kinuha mo sa akin 32 taon na ang nakalilipas." Tumingin ako sa lahat, ang aking puso ay puno ng isang mapait na tagumpay. Ang shareholders meeting na ito ay adjourned, ngunit ang paghuhukom para sa inyong lahat ay nagsisimula pa lamang. Ang katahimikan sa loob ng grand boardroom ay tila isang buhay na nilalang na dahan-dahang sumasakal sa bawat taong naroroon. Ang mga bilyonaryong investors na kanina lamang ay nagpapalakpakan ay nakatitig na ngayon sa eksenang hindi nila inaasahan, ang makapangyarihang Doña Marcela Almonte na nakaluhod sa malamig na sahig habang nanginginig ang mga kamay. Conspiracy ito, isang malaking palabas. Ang boses ni Marcela ay pumiyok, pilit na kumakapit sa huling hibla ng kanyang awtoridad. Tumingin siya kay Elena ng may halong pandidiri at takot. Sino ang babaeng ito? Isang katulong na matagal nang pinalayas dahil sa pagnanakaw. Huwag kayong maniniwala sa kanya.
Naglakad ako palapit sa kanya, ang bawat hakbang ng aking sapatos ay tila isang martilyo na nagpapako sa kanyang kasinungalingan. Mama, ang pagnanakaw na sinasabi mo ay ang pagbawi niya sa sarili niyang anak. Pero hindi niya nagawa dahil ipinapatay mo siya, hindi ba? Ang akala mo ay patay na siya, gaya ng akala mo ay kontrolado mo ang bawat numero sa kumpanyang ito. Ipinindot ko ang susunod na slide sa projector. Isang lumang dokumento mula sa Almonte General Hospital ang lumitaw. Narito ang logbook ng mga nurse noong gabing iyon. Isang sanggol na Almonte ang pumanaw sa ganap na 11:00 ng gabi at isang sanggol mula sa quarters ng mga katulong ang nawala sa ganap na 12:00. Kasabay nito, isang malaking donasyon ang pumasok sa account ng head nurse mula sa iyong personal na pondo. Lumingon ako kay Leandro. Nakatayo siya sa gitna ng silid, tila isang rebulto na dahan-dahang nagkakaroon ng mga lamat. Ang kanyang mukha ay maputlang maputla at ang kanyang mga mata ay pabalik-balik kay Marcela at kay Elena. Leandro, anak, ang tawag ni Elena ay puno ng pait at pananabik. Patawarin mo ako. 3 dekada akong nagtago sa takot ngunit hindi ko na kayang makitang sinisira nila ang buhay mo gaya ng ginawa nila sa akin. Hindi ito maaari, bulong ni Leandro. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Tala, sabihin mong nagkakamali ka. Sabihin mong bahagi lang ito ng audit mo para saktan ako. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling, Leandro. Tao lang ang gumagawa niyon. Malamig kong sagot. At narito pa ang isang katotohanan na kailangan mong harapin. Hinarap ko si Veronica na kasalukuyang nanginginig sa tabi ni Octavio. Veronica, ang galing mo ring umarte. Ang pagiging pa-victim mo ang naging sandata mo para makuha ang tiwala ni Leandro. Pero nakalimutan mo yata na bilang isang auditor, tinitingnan ko rin ang mga lihim na transaksyon sa labas ng opisina. Inilabas ko ang aking recorder at pinindot ang play. Ang boses ni na Veronica at Octavio sa loob ng conference room ay umalingaw-ngaw sa buong boardroom. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Kapag nakuha na natin ang kontrol sa kumpanya, itatapon na natin ang tangang si Leandro. At sa wakas mapapasa atin na ang lahat, kasama ang anak natin. Ang bawat salita ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Leandro. Ang kanyang balikat ay bumagsak, at ang kanyang buong pagkatao ay tila gumuho sa harap ng lahat. Lumingon siya kay Octavio, na ngayon ay pilit na tumatakas patungo sa pintuan, ngunit hinarang ito ng mga tauhan ni Don Miguel. Hayop ka, Octavio, ang sigaw ni Leandro ay puno ng galit at pait. Susugurin sana niya ang kanyang pinsan ngunit humarang ako sa gitna. Huwag mong dungisan ang mga kamay mo, Leandro. Masyadong marumi na ang silid na ito. Sabi ko nang may kasamaang loob. Ang katarungan ay hindi nakukuha sa dahas, kundi sa batas. Lumingon si Don Miguel sa mga stockholders. Dahil sa mga ebidensyang ito, ang Board of Directors ay magsasagawa ng isang emergency vote. Tinatanggal namin si Doña Marcela Almonte bilang chairperson. At dahil ang lehitimong tagapagmana ng dugo ni Roberto Almonte ay si Crisanta Villarreal, siya ang pansamantalang mamumuno sa kumpanya hanggat hindi natatapos ang legal na investigasyon. Ang mga pulis na kanina pa naghihintay sa labas ay pumasok na sa boardroom. Lumapit sila kay Marcela at Octavio. Ang tunog ng mga posas na naglalapat sa kanilang mga pulso ay ang pinakamasarap na musika na narinig ko sa loob ng maraming taon. Tala, hindi pa tayo tapos. Sigaw ni Marcela habang kinakaladkad siya palabas. Babawi ako, sisiguraduhin kong mabulok ka rin. Hindi ko siya sinagot. Tiningnan ko lang siya hanggang sa mawala siya sa aking paningin. Ang kanyang toreng ginto ay naging isang tumpok ng alikabok na lamang. Naiwan kami sa boardroom, ako, si Crisanta, si Leandro at si Elena. Lumapit si Leandro sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Tala, patawarin mo ako. Ngayon ko lang nalaman ang lahat. Ang lahat ng ginawa ko sa iyo sa anak natin. Nabulag ako ng maling katapatan. Sabi niya habang dahan-dahang lumuluhod sa harap ko. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Babawi ako. Bubunuin nating muli ang lahat. Tumingin ako sa kanya. Nakita ko ang lalaking minahal ko ng buong puso, ang lalaking naging sentro ng aking mundo sa loob ng 6 na taon. Pero sa likod ng kanyang mga luha, nakita ko rin ang lahat ng gabi ng aking pag-iisa, ang mga lason na ipinainom sa akin ni Marcela na hinayaan niya at ang bawat salitang mapanakit na ibinato niya sa akin sa ospital. Dahan-dahan akong umatras. Ang pagkakataon ay hindi isang dokumento na pwedeng i-audit at i-adjust, Leandro.
Ang tiwala ay parang isang kumpanya kapag tuluyan ng nalugi at nabaon sa utang, kailangan na itong ideklarang bankrupt. Pero ang anak natin ang anak ko ay lalaki ng alam ang katotohanan. Sabi ko nang may matigas na paninindigan. Lalaki siyang alam na ang kanyang ama ay hindi naging sapat para protektahan ang kanyang ina. At lalaki siyang alam na ang kanyang ina ay sapat na para sa sarili niya. Hinarap ko si Elena. Alagaan mo siya, Elena. Siya ay biktima rin ng sistemang ito, pero hindi na siya bahagi ng buhay ko. Lumabas ako ng boardroom nang hindi tumitingin sa likod. Ang bawat hakbang ko sa pasilyo ay tila mas magaan kaysa sa dati. Pagdating ko sa lobby, sinalubong ako ng aking ama si Mang Teodoro. May mga pasa pa rin siya sa mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng dangal. Anak, tapos na ba? Tanong niya. Tapos na pa. Balanse na ang lahat. Sagot ko habang hinahawakan ang kanyang kamay. Habang papalabas kami ng gusali, sinalubong kami ng napakaraming reporter. Ang mga flash ng camera ay tila mga bituin na nagbibigay ng liwanag sa aking bagong simula. Ngunit bago pa ako makasakay sa sasakyan, isang itim na envelope ang iniabot sa akin ng isang hindi kilalang lalaki. Binuksan ko ito sa loob ng sasakyan. Naglalaman ito ng isang susi at isang maliit na note. Ang audit ay hindi pa tapos, tala. May isang transaksyong hindi mo nakita sa ilalim ng pangalan ng iyong ama. Isang utang na hindi pera ang kabayaran. Magkita tayo sa lumang farm sa hating gabi. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Tumingin ako kay Papa na nakaupo sa tabi ko, ngunit mahimbing na siyang nakatulog sa pagod. Ang hangin sa probinsya ay may amoy ng basang lupa at palay, isang amoy na dati ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan, ngunit ngayong gabi ito ay tila isang babala. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng aking sasakyan sa mapunong kalsada patungo sa aming lumang farm ay tila pagbibilang ng mga segundong nalalabi sa huling kabanata ng aking nakaraan. Sa tabi ko, mahimbing pa ring natutulog si Papa. Ang kanyang mukha ay tila isang mapang luma, puno ng mga guhit ng paghihirap at mga lihim na ngayon ko pa lamang unti-unting natutuklasan. Hawak ko ng mahigpit ang itim na envelope. Ang susi sa loob nito ay malamig sa aking palad, tila isang piraso ng yelo na hindi natutunaw. Eksaktong hating gabi nang huminto ako sa harap ng aming lumang bahay na gawa sa nara at bato. Ang katahimikan ng paligid ay binabasag lamang ng marahang paghuni ng mga kuliglig at ang kaluskos ng mga dahon sa bawat ihip ng hangin. Bumaba ako ng sasakyan, bit-bit ang aking laptop at ang misteryosong susi. Tala, anak! Ang boses ni Papa ay galing sa likuran ko. Nagising na siya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, habang nakatingin sa lumang dambana ng aking ina sa loob ng bahay. Paanong utang ang sinasabi sa sulat na ito? Tanong ko, habang binubuksan ang pinto ng bahay. Ang langit-ngit ng bisagra ng pinto ay tila isang daing ng nakaraan. Naglakad si Papa patungo sa ilalim ng dambana. Inusog niya ang isang bahagi ng sahig na gawa sa kahoy. Doon ay may nakatagong isang maliit na baul na gawa sa bakal. Isinukat ko ang susi perpekto. Ang tunog ng pag-ikot ng lock ay tila isang huling hudyat ng katotohanan. Sa loob ng baul ay hindi ginto o pera ang naroon, kundi isang tumpok ng mga lumang sulat at isang titulo ng lupa na may petsang bago pa man ako ipanganak. Ang farm na ito, tala. Hindi ito binili ni Roberto Almonte para sa amin. Simula ni Papa, ang boses niya ay nanginginig sa pagsisisi. Ito ay pag-ari ng iyong ina. Ang pamilya ng iyong ina ang orihinal na may-ari ng malaking bahagi ng lupain dito sa San Jose. Pero ginamit ni Marcela ang isang huwad na pirma para nakawin ang titulo at gawin kaming mga hamak na magsasaka sa sarili naming lupa. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Ibig mong sabihin, ang lahat ng utang na loob na ipinupukol ni Marcela sa atin ay isang malaking kasinungalingan. Iyon ang utang na hindi ko nabayaran, tala. Hikbi ni Papa. Ang utang ko sa iyong ina na bawi ng kanyang dangal. Pinili kong manahimik dahil tinakot ako ni Marcela na papatayin kanya noong sanggol ka pa lang. Isinakripisyo ko ang katotohanan para sa buhay mo. Naramdaman ko ang isang daluyong ng emosyon na humahampas sa aking dibdib. Ang bawat taon ng paghamak sa amin ni Marcela, ang bawat beses na tinawag niya kaming pulubi at patay gutom, ay nagmula sa isang krimeng siya mismo ang gumawa. Hindi na ngayon pa, Omnitide, sabi ko ng may malamig at matalas na determination. Ang audit na ito ay hindi magtatapos sa boardroom ng Makati. Magtatapos ito rito. Kinuha ko ang aking laptop
at mabilis na nirepaso ang huling set ng mga dokumento na nakuha ko mula sa shadow accounts ni Octavio. Doon ko natagpuan ang huling ebidensya, ang orihinal na titulo na nascan at itinago ni Octavio bilang panakot kay Marcela. Ito na ang huling pako sa kabaong nila Bulongko. Makalipas ang 1 linggo, ang balita ay sumabog sa buong bansa. Hindi lang embezzlement at murder ang ikinaso kay Marcela at Octavio. Idinagdag ang land grabbing at falsification of public documents. Ang Almonte Group ay tuluyan ng isinailalim sa receivership. Isang huling pagbisita ang ginawa ko sa kulungan. Nakatayo ako sa harap ng salamin tinitingnan si Doña Marcela. Wala na ang kanyang mga diamante. Wala na ang kanyang mamahaling suit. Suot niya ang kulay kahel na uniforme ng preso. Ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob ng ilang araw. Parang awa mo na. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon. Ang kumpanya, ibalik mo sa akin ang kumpanya. Huwag mong hayaang makuha iyon ng anak sa labas na si Crisanta. Ang kumpanya ay wala na sa iyo, Marcela. Sabi ko sa isang boses na walang bahid ng emotion. At ang farm ay naibalik na sa mga lehitimong may-ari, ang mga magsasaka at ang pamilya ng aking ina. Ikaw ang pumasok sa isang transaksyong hindi mo kayang bayaran. At ngayon dumating na ang petsa ng paniningil. At si Leandro, tanong niya, may bakas pa rin ng pag-asa. Si Leandro ay malaya na mula sa iyo, sagot ko. Nalaman na niya ang katotohanan mula kay Elena. Kasalukuyan siyang nagtatrabaho bilang isang ordinaryong laborer sa probinsya. Doon niya matututunan ang tunay na halaga ng pawis na hinamak mo. Tumalikod ako at naglakad palabas, hindi pinapansin ang kanyang mga sigaw at pagmamakaawa na umalingaw-ngaw sa malamig na pasilyo ng bilangguan. 9 na buwan ang mabilis na lumipas. Nakatayo ako sa veranda ng aming bahay sa farm na ngayon ay isang modernong opisina na rin ng aking firm, ang Villacorta Forensic at Legal Solutions. Ang bukid ay luntiang-luntian, puno ng pag-asa. Ang mga magsasaka ay hindi na mga alipin kundi mga kasosyo sa negosyo. Naramdaman ko ang isang malakas na sipa mula sa aking sinapupunan. Isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Malapit na esperanza at bulong ko. Lumapit si Papa sa akin, dala ang isang baso ng sariwang gatas. Mukha siyang mas bata, mas malakas, at higit sa lahat malaya. Tala, may dumating na sulat mula kay Leandro, sabi ni Papa habang iniabot ang isang simpleng sobre. Binuksan ko ito. Walang pera sa loob. Walang mga hiling. Isang maikling note lamang, salamat sa pagmulat sa aking mga mata. Hindi ko hinihiling ang iyong pagbabalik dahil alam kong hindi ako karapat-dapat. Hinihiling ko lamang na sana ay lumaking mas matapang kaysa sa akin ang ating anak. Patawad sa lahat. Pinunit ko ang sulat at hinayaan ang mga piraso nito na tangay ng hangin patungo sa malayo. Ang patawad ay hindi ibinibigay dahil sa hiling ng iba, kundi dahil sa pangangailangan ng sariling puso na lumaya. At ako, matagal na akong malaya. Ang kwentong ito ay nagsimula sa isang audit ng kataksilan. Maraming nawala yaman, pangalan at mga taong akala ko ay totoo. Ngunit sa huli ang balance sheet ng aking buhay ay nagpakita ng isang malaking surplus. Dahil ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa mga zero sa bank account, kundi sa lakas ng loob na tumayo sa gitna ng unos at sabihing, hindi mo ako kayang wasakin. Tiningnan ko ang papalubog na araw sa abot-tanaw. Ang bawat kulay ng langit ay tila isang pangako ng isang bagong bukas. Isang bukas kung saan ang aking anak ay hindi na kailangang magmakaawa para sa respeto dahil ituturo ko sa kanya na ang respeto ay hindi ibinibigay, ito ay kinukuha gamit ang katotohanan at dangal. Ang audit ay tapos na. Ang mga libro ay sarado na. At sa wakas ang aking puso ay nasa balanse na.